Amen. It's a blessing to be here. And salamat sa Panginoon. Every Sunday we had the opportunity to gather. Amen. Amen. Salamat po, tayo iningatan ng Panginoon. Pag-alis po ni Uwan ay nakalimas ng mga binaha. Amen. And still tayo po ay nakapaglilingkod sa Panginoon. Grab your Bibles please. Open your Bibles please. Philippians chapter number 2. Philippians chapter number 2. It's an honor and privilege always to be here. And always coming to a mother church encourages me na magpatuloy at tayo po ay magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Sige po, tayo po tayong lahat. Philippians chapter number 2. Salamat po sa inyong panalangin. Ang gawain po sa Las Piñas ay patuloy pong binibless po ng Panginoon. We praise the Lord this morning. God gave us 16 visitors and a baptism. And bagaman marami pong ang may karamdaman, pero salamat na ang makapatiran ay patuloy nagpapahalaga sa simbahan. Amen? Philippians chapter number 2. Babasahin po natin from verse number 5 hanggang verse number 11. Philippians chapter number 2, verse number 5 to verse number 11. Alright, nakita nyo na po. Amen? Amen. Babasahin ko po yung verse number 5. Basahin nyo po yung verse number 6. And then, magtatapos po tayo sa verse number 11. The Bible says, "Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus." But made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men. Wherefore God hath highly exalted him, and given him a name which is above every name. Let's read verse number 11 all together. Ready, go. And that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, God the Father. Dakilang Diyos, salamat po sa gabi ito. Thank you, Lord, for church. Salamat po, Panginoon, for the Word of God. At salamat po, Panginoon, we have an opportunity to grow and to learn once again. I-bless you po aming pastor as he ministers to the brethren po sa Dubai. At salamat po, Panginoon, sa tagumpay rin po binigay niyo po sa outreach anniversary sa Israel, mga kaluluwang naligtas, sumunod po sa tubig ng bautismo. And as we gather tonight, opening your word, may your name be exalted, may we learn and grow as a child of God. At anuman pong gawin ng diablong nais niyang gawin upang ang ganitong pagtitipon ay mahadlangan, kayo po, Panginoon, mangunguna, at kayo rin po ang maluluwalhati, O Diyos. Baguhin niyo po kami sa kapangyarihan ng inyong salita ngayong gabing ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you. Be seated, please. Thank you for standing. Ang Philippians chapter number 2. Are you there already? Amen? Amen. Handa na po ba tayong makinig? Amen? Ang Philippians chapter number 2 is just an interesting chapter dahil isa po sa pinatutukuyan po dito ng salita ng Diyos ay ang Panginoong Hesukristo. At kung meron man pong isang bagay na nais ituro po sa atin ang salita ng Diyos, pag tiningnan natin ang buhay ng Panginoong Hesukristo, ay yung halimbawa po ng pagpapakumbaba. You see, if there is something na kailangan po maging hamon sa bawat mananampalataya, sa bawat simbahan po natin, at sa bawat Kristiyano, whether we are a veteran Christian or a young Christian or an old Christian, namang edad natin sa Kristyanismo, it is important na lumago po sa atin. The Bible uses that verse, sabi ng Bible, "Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus." Let me say this, the Christian life must be shaped by the mind of Christ. Ang buhay Kristiyano, ang isang mananampalataya, kung talaga po tayo ay sincero sa pagiging ligtas, sa pagiging anak ng Diyos, at sa nananais nating maluwalhati si Kristo sa ating buhay, ang buhay Kristiyano po dapat ang naghuhugis po sa atin, ang nagpapattern po sa atin. The Bible says there, the mind of Christ. And when you try to study the mind of Christ, one character po ang isinisigaw po ng buhay ng Panginoong Kristo. At yan po, the Bible says in verse number 8, "And being found in fashion as a man, he humbled himself." Kung meron man pong babasa ng utak ng Panginoong Kristo,
isa lamang po ang nais niyang ehemplong ibigay sa atin. Yan po yung ehemplo ng pagpapakumbaba. Humility. Alam niyo po ba, that is one important character that is missing in Christianity today. Amen? Isang napakahalagang ugali na nawawala sa Kristyanismo po ngayon ay ang ugali ng pagpapakumbaba. You see, it is important for us na para maunawaan po natin ano ba yung sinasabi ni Kristong mind of Christ about humility, we understand na yung nagbibigay sa atin ng pattern ng humility ay sinserong ipakita sa atin na siya ay tunay na nagpakumbaba. Understand the verse, sabi ng Bible sa verse number 6, who being in the form of God. Now, it is clear in the Word of God, when the Bible says, before describing His humility, pinakita po dito ng salita ng Diyos na si Kristo, bago po siya nagkatawang tao, siya po ay Diyos. Amen? You see, in His pre-incarnate state, siya po ay Diyos. That's why when the Bible says in the book of Genesis now, many religions don't like this teaching. Kaya nga po, ang hirap makita ng pagpapakumbaba kapag hindi natin nakita at hindi natin tiningnan ang ehemplo ng salita ng Diyos na si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao. That's why when He said in the book of Genesis, let us make man in our image, hindi niya po kausap ang mga anghel sa creation. He was not talking to anybody else, but He was talking to that Trinity Himself, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Let us make man in our image. Kaya nga po nung nilalang ng Diyos si Eva at Adan, at nung nilalang niya ang tao, tayo rin po ay mayroong tatlong bahagi. Dahil ang Diyos ay iisang Diyos. Amen? 3 persons in one God, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. At nung ang tao ay nilalang niya, ang tao po ay iisang tao, pero merong tatlong bahagi. Yan po ay ang katawan, yan po ay ang ating kaluluwa, at yan po ay ang ating spirito. Why? Dahil ang naglalang po sa atin ay iisang Diyos na isang persona ng Diyos. Look at verse number 6. Who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God. Now, I believe this, and the Bible teaches this. Ang Diyos po ay walang kasalanan. He is a perfect God. Amen? You can deny all you want, but the Bible is clear, He is a perfect God. Kaya nga, sabi ng Bible, when He thought it not robbery, alam naman natin ang robbery, yan ay pagnanakaw. So, nung siya ay nasaan yung Diyos, hindi niya inagawan ang katayuan ng Diyos. Why? Siya po ay Diyos. Amen? Though Jesus Christ possessed the rank and power of God, siya po ay, the Bible says in verse number 7, made Himself of no reputation. You see, when the word reputation, it literally means to make empty. Though He was in all points God, He willingly emptied Himself. You understand that? He voluntarily lay aside some of the attributes of God to become a man. Look at the verse. Took upon Him the form of a servant and was made in the likeness of man. Now, it is already expected na ito'y hindi natin lubos mauunawaan. Alam niyo po bakit? Kasi siya ay Diyos, tayo ay tao. Pero hindi ibig sabihin, hindi natin 100% nauunawaan ang pagka-Diyos ni Kristo ay hindi na tama yun. Ang kailangan lang natin gawin ay tanggapin ang sinasabi ng salita ng Diyos ng merong pananampalataya. People will try to deny that and they will use verses na malayo naman sa paliwanag at sasabihin nila si Kristo ay tao lamang. Ako'y naniniwala na si Kristo ay tao pero siya ay Diyos na nagkatawang tao. Now understand the verse, but made Himself of no reputation, took upon Him the form of a servant, and was made in the likeness of men. We have to understand na si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao. John chapter 1 verse 1,
In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was God in the flesh. Amen? Ito po ay parang isang top rank soldier, 5-star general na hinubad niya yung kanyang uniforme at naglakad siya sa kalsada ng parang sibilyan lamang, parang ordinaryong tao lamang. You know why? Dahil gusto ni Kristo na bumaba dito sa lupa para ipahayag ang kanyang pagka-Diyos bilang tao. Ang pag-ibig ng Diyos ay nakita kay Kristo at lahat pong yan ay naging posible dahil pinakitaan tayo ni Kristo ng halimbawa ng pagpapakumbaba. Now, I want you to understand, ito po ay inihayag ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos hindi para sukatin, hindi para pagdibatihan, hindi para dagdagan ng kaalaman lamang sila, kundi ito po'y binahagi ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos patungkol kay Kristo para ang mga taga-Pilipos at para tayo din naman bilang mga mananampalataya ay ma-apply ito sa ating buhay at matuto tayo ng pag-iisip ng nais ni Kristo at yan ay pagpapakumbaba. It is so sad when you present the people with this truth about ang Diyos ay nagkatawang tao, mas pipiliin nilang busisiin, no? Mas pipiliin nilang kontrahin at mas pipiliin nila na labanan ang katotohanan ng salita ng Diyos, whereas this was not written for us to be debated upon. Ito hindi sinulat para pagdebatihan. Ito ay hindi sinulat para busisiin. Ito ay sinulat para paniwalaan at para bigyan tayo ng halimbawa sa ating buhay that we must have the mind of Christ, and that is humility. It should shape us as a Christian. Ibig sabihin, habang tayo po'y tumatagal at lumalagong Kristiyano at dumadami ang kaalaman sa salita ng Diyos at naging bahagi ng simbahan, dapat po hindi yabang ang nakikita sa atin, kundi pagpapakumbaba. Amen? Let it be said from the Word of God tonight, na when you are a growing Christian, ibig sabihin, the more you acquire the mind of Christ and the more we learn about humility. Amen? Ang isang napaka-paradox po na bagay pag pinag-usapan ng humility kasi, no? Pag nalaman mo ng humble ka na, hindi ka na humble. Huh? Hindi mo naman pwede sabihin, I'm proud to be humble. Isa sa pinagmamalaki ko talagang katangian ay ako'y mapagkumbaba. Hindi mo naman pwede sabihin. Di ba? Kaya nga, it's kind of a paradox, but you see, at pag nalaman mo namang humble ka na, hindi ka na humble. Naruan niyo po ako? It's kind of a paradox, but yet, the Bible teaches us a truth right here. Sabi niyo po, let this mind be in you. Dapat ito yung maging kaisipan natin. Dapat ito yung maging takbo natin. Ito yung maghulma sa atin bilang mananampalataya na ang pag-iisip ni Kristo ay maunawaan natin at ito'y hindi lamang tinuro ni Kristo, ito'y pinakita niya mismo sa kanyang buhay. Let me give you 3 things tonight. After this, I have to go back po sa Las Piñas. Ngayon po kasi is our missions month. I invited preacher Arnel Kilang. Doon po siya. He preached this morning and then tumakbo po sila ng silang kay Pastor Jerry and then bumalik po sila sa amin ng pinagod po talaga namin si Sir Arnel. Kaya hahabulin ko po siya mamaya para humingi ng tawad. Amen? Continue to pray for our missions. No po, nakakatuwa po. Actually, Brother Arnel, pambira, yesterday, nung in-invite ko po siya, kahapon po siya nag-travel eh. Umalis po siya ng Tugigaraw daw, 7:30 ng morning. Dumating siya kagabi sa amin ng alas 12:30 ng ating gabi. Kaya hihingi pa ako ng tawad sa kanya. Amen? Kaya wag po kayong mag-alala, malapit lang po ang bahay nyo. Amen? Kahit abutin tayong alas 12. Alright. 3 bagay na nais pakita sa atin ng Panginoon right here. You look at these verses and you will understand one thing that is shouting out right here
is God is trying to teach us, mga kapatid, na magkaroon tayo ng ugali ng pagpapakumbaba. Amen? Magkaroon tayo ng attitude of, that attitude of humility. You see, humility is not putting yourself down. Humility is not putting yourself down. Humility is choosing to think less about yourself and more about how you can help others. Amen. Kung meron mang panahon, actually, you see that in the Bible, in the last days, the Bible says, perilous time shall come. Men shall be lovers of their own selves. Kung meron mang panahon na napakaraming yabang ay ang panahon po natin ngayon. Kaya nga dapat bilang mananampalataya, hayaan mong ang sanlibutan ay yumabang at makita sa atin bilang mananampalataya ang katangian ng How do we see humility? Let me give you 3 things here. Look at verse number 6, sabi ng Bible, who being in the form of God, you still listening, amen? Who being in the form of God, thought it not robbery, yan naman gusto ko, nainom lang ako, mina-amen na, amen? Who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant. 3 things tonight. Number 1, humility teaches us to serve. Humility teaches us to serve. The Bible says, he took the form of a servant. Now, yan po ay malaki ang pagkaka... The Bible did not say he just appeared as a servant. Hindi lamang po siya nagmukhang servant. He actually took on himself the form of a servant. Ibig po sabihin, kinuha niya sa kanya, kahit siya'y Diyos, kinuha niya ang anyo at ang responsibilidad at ang trabaho ng isang servant. Interesting on this verse, the word servant here, this was the lowest form of a servant. It had a sense of a bond slave. Especially during that Bible times po, napaka-common term sa kanila ng servant, yung binibili po talaga sa kanila, it's a custom to them, binibili po talaga sa kanila ang slave. You remember Onesimus, binibili po talaga sa kanila ang pagiging alipin, nawawalan talaga sila ng karapatan sa kanilang sarili. And that is what the Bible is trying to say here. Ang Panginoon, He went from the highest rank of being God to the lowest as a servant. At ginawa niya po yan ng maluwag sa kanyang kalooban. Ang dakilang Diyos ay nagpakumbaba at pinanganak sa isang pasabsaban. At siya ay walang lugar na matuluyan. At siya'y Diyos na nagkatawang tao na inako ng kanyang sariling katawan ang ating mga kasalanan at nagbigay sa atin ng katiyakan ng langit. Because He wants to serve. If you're trying to consider yourself, ako ba'y nagpapakumbaba na, tingnan mo ang sarili mo, ikaw ba'y naglilingkod o ikaw ay pinaglilingkuran? Pastor, I've said it many times. Tayo ba ay ginagamit ng Diyos o ginagamit ba natin ang Diyos? Nalala niyo po in John chapter number 13, you don't have to open your Bible. I hope I have the right reference. Ang Panginoon, para ipakita ito, ay hinugasan niya ang paanan ng mga alagad. Amen? Now, we do not believe foot washing is another ordinance of the church. Salamat sa Panginoon. Amen? Ang dalawang ordinansa po ng simbahan ay baptism and Lord's Supper. Baptism pictures the death, burial, resurrection of Jesus Christ. Ang Lord's Supper po, naglalarawan nung banal na dugo ng Panginoon at ang katawan ng Panginoon in the form of a bread. Though hindi rin po tayo naniniwala na pag dinasalan ng tinapay ay magiging literal na tinapay at literal na katawan ni Kristo. Okay? At pag dumikit sa ngalangala mo, ikaw ay sobrang makasalanan na.
Lugi naman yung mga may pustiso, doon didikit, amen? That's the 2 ordinance. But foot washing was never an ordinance. It is a picture na siya ay nagpakumbaba. Now, imagine when Jesus washed the feet of the apostles, ang mga alagad po ay mga mangingisda. Ang mga paapo niyan ay nakababad sa dagat. Ganong kaalat yun at ganong... Kaya nga si Pedro nakalakad sa ibabaw ng tubig kasi parang paa ng pato ho yung paa niya. Talagang lulutang po yan. Ano pinakikita ng salita ng Diyos, mga kapatid? Nais ng Diyos ipaalala po sa atin, if we really want to have the mind of Christ, it will teach us to serve. Servant is mentioned 79 times in the New Testament. You see, it is because God designed us bilang anak ng Diyos na tayo po ay maglingkod sa Panginoon. Amen? You see, humility is expressed by putting others first. Uunahin po talaga natin ang Panginoon. Paglilingkod natin sa Panginoon. Pag tayo pumupunta sa simbahan, we call it a church service. Right? This is a church service, pananambahan. But really, bilang mananampalataya, tayo dapat ang naglilingkod sa Panginoon. At yan ay hindi lamang natin ginagawa sa araw ng linggo. Salamat, there are believers who learn to serve in the church. Amen? But you see, pag ang buhay mo ay ginagamit mo para sa Panginoon, hindi gawin yung gusto mo, kundi gawin ang gusto ng Diyos sa iyong buhay, then you are serving. Amen? Yung ikaw ay pupunta sa simbahan at tatabi ka sa bisita at sharean mo siya ng Bible, that is serving. I said this morning sa mga kapatiran po sa Las Piñas, bilang miyembro ng simbahan, it should be pag tayo pumunta sa simbahan, hindi na tayo yung pinaglilingkuran, tayo na yung naglilingkod. Amen? Hindi na dapat ugali ng Kristiyanong lumalago yung na-o-offend ka ba? Ikaw na nga dapat naglilingkod eh. At pag hindi tayo napaglingkuran, tayo pa yung nagagalit. Pag inaagawan tayo ng upuan sa simbahan, tayo pa yung na-o-offend. Pag tayo ay pinatabihan sa bisita, naiinis ka pa. You know what that reveals? Wala pa tayong pusong handang maglingkod at malayo pa tayo sa ninanais ng Panginoon to put others first. Took upon Him the form of a servant. You see, ang Panginoong Kristo ay nagpakita po ng isang napakagandang halimbawa na hindi siya kumapit sa kanyang titulo, hindi siya kumapit sa kanyang posisyon, hindi niya inimpress ang mga tao kung gaano siya kagaling. At no. He chose to take upon Him the form of a servant. Tinulungan niya ang tao. Nagpagaling siya ng mga tao. Naghugas siya ng paa ng mga tao. He never acted like He was too important. Why? Because He gave us an example of humility. Oh, so many times we must be convicted of that. Amen? Sa dami ng ating alam at sa talinong binibigay sa atin ng mundong ito, tandaan po natin, dapat mangibabaw ang pagiging Kristiyano po natin at magkaroon tayo ng pusong handang maglingkod. In Mark chapter number 10, tingnan niyo po sabi ng Bible, Mark chapter number 10. Mark chapter number 10, verse number 40 something. Mark chapter number 10, verse number 43. Mark chapter number 10, verse number 43. Balik po tayo sa verse number 42. But Jesus called them to Him and saith to them, Ye know that they which are accounted to rule over the Gentiles exercise what? Lordship over them. And their great ones exercise authority upon them. Look at verse number 43. But so shall it not be among you. But whosoever will be what? Great among you shall be your minister. And whosoever of you will be the chiefest shall be what? Servant of all. For even the Son of Man
came not to be ministered unto, but to minister and to give His life a ransom for many. You see, a great challenge. Ito po'y sinabi ng Panginoon sa mga alagad. After that, James and John ay lumapit sa Panginoon at sabi nila, Panginoon, pambira, pagdating mo sa iyong kaharian, sa amin, bigay mo sa amin yung kanang kamay at yung kaliwang kamay. Naghahanap ng posisyon, naghahanap ng titulo, naghahanap ng recognition, naghahanap ng aangat sa iba. Sabi ng Panginoon, you still have it all wrong. And sometimes many Christians, we still have it all wrong what Christianity is all about. Christianity really is about humility, and humility will teach us na ang tunay na Kristyanismo ay paglilingkod. Amen? Yung uunahin natin ang Panginoon at ang nais ng Diyos kaysa sa ating kagustuhan. Uunahin natin ano yung magagawa ko para makilala nila si Kristo sa aking buhay. Jesus said, it's very clear, sabi ng Bible, made Himself of no reputation. Inalis niya ang anumang reputasyon. Inalis niya ang anumang, again, that reputation means to make void. He emptied Himself. There was a self-emptying. That Creator humbled Himself. Bible says in John chapter 1, the Word was made flesh and dwelt among us. Kapatid, are we practicing a humble attitude by learning to serve? Sinong mananampalataya kaya ang lumago spiritual dahil ginawa natin yung abot nating makakaya na tayo makapaglingkod? Matulungan sila. Mabahagihan ang salita ng Diyos. Masunod ang nais ng Diyos. Hindi yung gusto natin, kundi yung nais ng Diyos. Humility will teach us to serve. Number 2, I want you to understand. Are you still listening? Amen? Very simple message tonight. Sabi ng Bible, verse number 8, 7, but he made himself of no reputation, took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men. Yan, hindi ko maunawaan. Napakaraming reliyon. Patuloy nilang dinideny na si Kristo ay Diyos. Sumisigaw naman ang Biblia sa katotohanan na si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao. Amen? Sabi nila, si Kristo ay tao. Naniniwala naman tayo, si Kristo ay tao. Pero malinaw din sinabi ng Biblia, siya ay Diyos na nag-anyong tao. Naiintindihan ba natin lahat? Hindi ho. Bakit? Kasi hindi naman tayo Diyos. Pero dahil sinabi ng salita ng Diyos, ito'y ating pananampalatayanan. Amen. Verse number 8, the Bible says, and being found in fashion as a man. Being found in fashion as a man, that means He became 100% man. Amen. He humbled Himself. Alright? Ibinaba niya po yung kanyang sarili. Look, there's always a blessing na ikaw na yung magpakumbaba kaysa ang Diyos pa ang magbaba sa iyo. There is a big difference of humility and humiliation. At maraming beses pag hindi tayo nagpakumbaba, di ho ba? At talagang itinaas natin yung ating pride. Abangan mo ang Diyos, He will put you in humiliation. Nalala niyo po yung, I think it was Nebuchadnezzar in Daniel, pambira talaga namang kaharian ko to, akin to, sakin to. At siya ay ipinahiya ng Diyos. The Bible says He humbled Himself. Verse number 8, and being found in fashion as a man, He humbled Himself. Notice the word, I'm going for keywords here. Kanina servant. The Bible says, verse number 8, and became, what's the word? What's the word? Obedient unto death. See, that step of humiliation. Number 1, humility teaches us to serve. Okay. Number 2, now here's ito po ay napakagandang gauge kung natututo tayong magpakumbaba. Humility teaches us to obey. Humility will teach us to obey. Now, the Bible says He became obedient unto death, even the death of the cross. Now,
wala na pong mas bababa pa sa kamatayan. Kamatayan na nga eh. Ano pang mas grabe sa kamatayan? Kahit sunugin mo yung patay, patay na talaga yan. Naintindihan niyo po ako? And when He became obedient unto death, even the death of the cross, alam ng Diyos that this would be... Now, when we talk about the death of the cross, we're not just talking about namatay lang siya sa krus ng Kalbaryo. Now, kayo po mga nagwi-witness, be careful. Minsan may narinig ako nagwi-witness si Kristo ay nagpakamatay sa krus. Hindi po siya nagpakamatay. Okay? Pakilinaw lamang po yan. Bagong doktrina ho yan. Hindi ko alam saan galing yan. Pero si Kristo po ay ibinigay niya ang kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo. But His death on the cross not only involved death in itself, pero bago po siya namatay sa krus ng Kalbaryo ay nakaranas siya ng matinding paghihirap at matinding kahihiyan. At yun po lahat ay bunga ng kanyang pagsunod. Amen? Many times pinipili natin hanggang anong level lamang tayo susunod eh. Pero when we really learn to be humble, it will teach us to obey. Now, huwag po natin kalimutan, when we talk about the death of Christ, we're talking about Calvary. We're talking about that crucifixion. Now, please realize, pag pinag-usapan po natin ang pagkapako sa krus ng Kalbaryo, especially on that first century doon sa Rome, we're talking about a punishment for the very worst criminals. Ang krus ng Kalbaryo po noon ay parang silya elektrika sa atin ngayon. Na para bang, I hope you understand my picture right here, para bang pag yung isisilya elektrika ay kaapelyido mo o kapangalan mo, hindi man ikaw yung papatawan ng ganung parusa, pero nakakaramdam ka ng hiya kasi nadadama yung pangalan o apelyido mo. You understand that? And it is that shame, it was a punishment that the Romans reserved for the very worst criminals. At wala pong napapako sa krus ng Kalbaryo except by direct order of the emperor. Kaya nga po, if you will go back to Deuteronomy, I want you to understand, it became so common to us. Pero I want you to understand, Deuteronomy chapter 21, verse 23, the Bible says there, Deuteronomy 21:23, His body shall not remain all night upon the tree, but thou shalt in any wise bury him that day, for he that is hanged is accursed of God. Kaya nga po, sa mga Hudyo, it would be the worst possible thing na pwede maranasan ng isang tao. Kaya nga, alam nyo po, yung mga nagpa-practice ng tradisyon ng pagpapapako sa krus, they know nothing about what Jesus Christ experienced. Nagiging libangan na lang sa kanila. Nagiging maglalasing na lang muna sila bago sila magpenitensya. Para bang yung iba nagiging katatawa na lamang sa kanila. Pero imagine Jesus Christ, that act right there ay isang pambira. Pag napako ka sa krus ng Kalbaryo, it would be a real shame for you. Even in Roman culture, yung the word cross itself ay ayaw nilang pag-usapan yan on a polite, yung ayos na usapan, para bang may mga salita na sa Tagalog, pag maayos ang usapan, ayaw mo banggitin, di po ba? On that Roman culture, they don't want to use the word cross on a polite conversation. Kasi nga isang karumal-dumal na bagay sa kanila yan eh. Now, imagine what Jesus Christ experienced because they know that cross was an instrument of suffering and death. But I want you to realize that humility of the Lord Jesus Christ led Him to obey even unto death. Anuhan niyo po mga kapatid, pag ang Kristiyano'y lumalago, mas lalo dapat tayong natutong magpakumbaba. At the more tayong nagpapakumbaba, mas natututo tayong sumunod. Sumunod sa Diyos, sumunod sa salita ng Diyos, sumunod sa authority nilagay ng Panginoon sa ating buhay,
tumanggi sa hindi natin authority, dahil pag tayong nagpapakumbaba, natututunan natin sino yung Diyos at sino yung nilagay niyang authority sa ating buhay. At kahit na minsan ayaw natin, at kahit na minsan mahirap para sa atin, at kahit na minsan mas marami tayong naiisip na dahilan na hindi sumunod, pero dahil alam natin ito'y nakapaloob sa salita ng Diyos, and you want to be humble, you will learn to obey. Gagawin mo isang bagay kahit ang maraming tao'y hindi ginagawa. Obedience. Humility is not measured sa pakitang tao lamang ng pagiging humble. Humility is so measured in obeying even those things na ayaw natin. Pero dahil sabi ng Diyos, you will deny yourself and you will obey the Word of God. Amen? So it literally shows, mga kapatid, pag ayaw natin sumunod sa salita ng Diyos, it simply means talaga hindi pa tayo lumalago bilang Kristiyano at hindi pa tayo natututo magpakumbaba. Pag may mga, ano po yun, may mga preaching talaga na pambira, ang sarap amenan, amen? Pero may mga preaching, pag tinatamaan ka, hirap ka ng umamen at hirap ka ng sumunod. Madali kang umamen pag sila yung pinatatamaan, di ba? Amen! Sige, pangalanan mo yan, sa kanyan. Dito, pastor, sa asawa ko. Tama? Pero pag tayo nang tinatamaan, ang hirap na natin mag-amen. Mag-amen nga, hirap na tayo, sumunod pa kaya? Amen? Pag pinag-uusapan na your favorite topic, di ba? Giving. Amen. And we will try to reason out. Parang yung giving sa'yo, parang kalbaryo talaga. Pero he became obedient even unto death. He could have reasoned out. Even that, we have a song that we sing, he could have called 10,000 angels. But he stayed on the cross for you and for me. He could have given many reasons para hindi siya sumunod sa krus ng Kalbaryo, knowing he is God. But that humility led him to obey. And I beg many Christians tonight, including me, ako po muna lagi ang tinatamaan ng mensahe, mga kapatid, magkaroon tayo ng magpakumbabang puso na sa panahong ang hirap sumunod sa salita ng Diyos, sa panahong parang akala mo pinipersonal ka na ng pulpito, sa panahong akala mo parang ako na lang yata lagi, then we still learn to obey. Why? Dahil yan ang ninanais ng Diyos. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. You see, in Hebrews chapter number 5, open your Bibles please. Hebrews chapter number 5, verse number 8. Hebrews chapter 5, verse number 8, sabi po ng Bible, though he were a son, capital S, talking about the Lord Jesus Christ, yet learned he what? Obedience by the things which he suffered. Amen? In John chapter number 6, buksan niyo po yung Bible niyo, sumunod po kayo. Amen? Humble kayo eh. John chapter number 6, verse number 38. John chapter number 6, verse number 38. The Bible says there, verse number 38, for I came down from heaven not to do mine own will, but the will of Him that sent me. Makita po natin ang pagsunod ay nagmumula sa pagpapakumbaba na pinapahalagahan yung nais ng Diyos kaysa sarili nating kagustuhan. Sometimes we have that mentality in Christianity na gagawin ko lang yung madali, namimili tayo ng susundin natin. You know, indirectly there's still that attitude of pride in our hearts. Hindi ko susundin yan, mahirap yan. Dito lang tayo sa madali. Dito lang tayo sa Sunday morning. Dito lang tayo sa namimili lang tayo.
Kasi real obedience is learning to value yung nais ng Diyos kaysa sa sarili nating kagustuhan. James chapter number 4. James chapter number 4. Is still there, amen? James chapter number 4. James chapter number 4, verse number 7. Ang sabi po ng Bible sa James chapter number 4, verse number 7. Submit yourselves therefore to God, resist the devil, and he will flee from you. Go back to verse number 6. God resisted the what? Proud, but giveth grace unto the humble. You see, ang pagsunod po lagi ay bunga ng pagpapakumbaba. Did you hear that? Tayo ay magkakaroon ng pusong handang sumunod sa Panginoon if we will learn first to humble ourselves. Right? Kaya nga po, sometimes, makinig po kayo, sometimes it became a tradition to many na pagkatapos ng preaching, may altar call, may invitation. Sometimes ito'y naging traditional. But let me tell you something. It is a great first picture of humility. Ang pagpunta po sa altar, ang pagluhod sa altar, hindi ibig sabihin magpupunta na ako sa altar para humble ako. It's a great first step of humility. Hindi tayo naluhod po sa altar just because we want to impress people. No. It's always between you and God. Pero ang pagluhod po sa altar is always a picture you want to submit to and obey the Word of God. Hindi pa po sa altar nagtatapos. Pero ito po ay unang hakbang pa lamang na nais mong ipakita sa Panginoon na ako ay susunod sa Panginoon. The mentality of many, ba't ba ako susunod sa altar? Hindi naman ako susunod. Yun talaga, lumilitaw talaga yung pride natin, no? Pero pag ang mananampalataya natututong humakbang lumabas sa upuan at pumunta sa harapan para lumuhod, kausapin ng Panginoon, whoever is preaching, tinamaan ka man ng magaling o hindi. Pero kung meron kang pusong nais sumunod, lagi ito'y makikita sa ating pagpapakumbaba. Baka kasi sabihin nila, you see, our mindset is so deceived by the devil. Baka kasi pag sinabi nila nag-forward ako, naghahambul-hambulan lang ako. Pag hindi ka lumuhod, may huhusga din sa'yo. Pag lumuhod ka, may huhusga din sa'yo. Pag sumimba ka, may huhusga sa'yo. Pag hindi ka sumimba, may huhusga din sa'yo. Habang nahinga ka ngayon, may humuhusga sa'yo. Tama? Ano ba, pag pumunta ka sa mall, hinuhusgahan ka rin, mayaman to siguro, dami pera nito, nasa mall. O ba't nagmumall ka pa rin? Alam niyo mga kapatid, sometimes the devil is so trying to put doubt in us na gawin pa rin natin yung tama, knowing you are doing things because you want to serve and obey God. Amen? Humility will teach us to obey. Ang pagpapakumbaba ay tuturuan tayo maging masunurin. Amen? You see, that's the problem with many younger generations today, di ba? That's why when the Bible says, children, obey your parents. Alam niyo bakit hirap sumunod ang bata sa magulang? Kasi ang taas ng pride. Right? Parang hindi ho tayo nagkakakonect doon, di ba? Di ba? Anak, huwag mong barkadahin yan. Kasi sisirain niya ng buhay mo. Ba't ayaw sumunod? Ang taas ng pride, akala niya mas marami siyang alam kaysa magulang niya. Amen. Pero it will be easier for children to obey your parents if you will learn first to humble. Magpapakumbaba ka. Basic, pag nagpakumbaba ka, mas mababa ka dapat. So may kinikilala kang mas mataas sa'yo at susundin mo. Amen?
I mean, hindi na natin kailangan ng ChatGPT AI para unawain po yung bagay na yan. It is as simple as truth of the Word of God. Amen. When Jesus Christ had that mind to humble, then He had that mind to obey, na kahit hindi po madali at kahit mahirap ang krus ng Kalbaryo and even unto death. Again, you can go no lower than death. Ano ba lagi ang pinakahuling parusa sa taong makasalanan? Kamatayan. Diba? Paano mo papaparusahan yung taong patay? Makarinig ka ng hatol na 40 taong pagkabilanggo, 50 taong pagkabilanggo. Pero pag ang hatol na dyan ay bitay, kamatayan pa, ano pang hihigit doon? You understand? That's why when Jesus Christ died on the cross of Calvary, at hindi lamang kamatayan, yung hirap na dinanas niya, siya'y kinoronahan ng tinik, siya'y inalipusta, siya'y nilianlang, siya'y pinako sa krus ng Kalbaryo. And the Bible even says, wala kang kagandahang nanaisin. Pag nakita mo si Kristong napako sa krus ng Kalbaryo, you would imagine the suffering that He endured because of obedience. At sa pagsunod, hindi laging madali. Sa pagsunod, hindi laging komportable. Sa pagsunod ay hindi laging masaya. Pero that attitude of humility will lead you to obey. Hindi mo iintindihin ano bang magiging mahirap pag ako'y sumunod. Pero ako'y susunod dahil nais ng Diyos sa aking buhay. Kaya nga, the more we learn to humble ourselves, the more tayong lalagong mananampalataya. You know why? Kasi the more you humble yourself, the more you obey, and the more you obey, the more you grow. Humility will teach us to obey. Pag tayo'y merong problema sa pagsunod, tayo po ay may problema sa pagpapakumbaba. Amen. Bible says when the book of Philippians, sabi po ng Bible po dito, andito lang yun eh. Sabi ng Bible, being found in fashion as a man, He humbled Himself and became obedient unto death, even the death of the cross. Let me ask you something. Anong bagay sa buhay Kristiyano ang pinagagawa sa iyo ng Diyos na nahihirapan kang sundin? Sa pananamit? Sa musika? Sa bisyo, sa pag-aakay ng kaluluwa, sa pag-submit sa pastor, pagsunod sa area leader. Anong bahagi ng ating buhay ang nahihirapan tayong sundin? It will directly connect about our attitude of humility. Kasi hindi naman dapat talaga siya ang leader doon. Teka, hindi naman tayo ang naglagay, ang Diyos ang naglagay. And our attitude is just to obey. Kaya nga minsan ang Diyos naglalagay ng ganong sitwasyon para hindi baguhin yun, kundi para baguhin tayo. I've heard this many times from my parents, hindi mo kayang baguhin ang tao sa paligid mo. By this time, you should have realized that. Hindi mo kayang baguhin ang tao sa paligid mo. Pilipitin mo man ang braso niyan, magsimba ka, sisimba yan. Pero pag binitawan mo na yung pagkapilipit, hindi na naman sisimba yan. Tama? Pero ang kaya mo lang baguhin lagi at ang pinababago at ang pagbibigay sulit lang natin sa Panginoon, alam niyo kung sino? Sarili natin. So then, every one of us shall give account of himself to God. Ang hirap naman kasi sundin ng tatay ko eh. Alam mo kung susunod ka sa tatay mo, baka mabago pa ang tatay mo. Amen? Our responsibility is to submit, to humble, to submit, and obey the Word of God. Last point, number 3. Tahimik na po kayo. Last point, number 3. Parang ayaw nyo na sumunod. Amen? I love this in verse number 9. Sabi ng Bible sa verse number 9. Are you still with me? Amen? Amen. Amen. The Bible says,
Wherefore. Now, this is kind of another paragraph of all those conversations or things na sinabi ni Apostol Pablo. The idea is, when sinabi niyang wherefore, the idea is because of this. Alright? Gawa nitong ginawa ni Kristo na pagsunod. Wherefore, God also hath highly exalted Him and given Him a name which is above every name. You see that? That at the name of Jesus, every knee should bow, of things in heaven, of things in earth, and things under the earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Let me say this, my last point. Number one, humility. Humility teaches us what? To serve. Number two, humility teaches us to obey. Number three, humility teaches us to wait for the reward. Humility teaches us to wait for the reward. Napakaganda po ng halimbawa ng Panginoon, mga kapatid. When He humbled Himself, the Bible says in verse number 9, wherefore, Bible is saying, as a result of this, dahil ikaw ay nagpakumbaba, itinaas siya ng Panginoon. The Bible gives us a very, very simple formula. Alam niyo po, ang Biblia po, hindi po ito para sa mga pambira. Ito po napaka-basic and it's just a very great. Kaya nga ito binigyan ng Diyos sa atin para basahin, unawain at sundin. Amen? The Bible is simple. Wherefore God hath highly exalted Him. You know why God exalted Him? Alam niyo po, bakit siya reward ng Diyos? Dahil siya'y nagpakumbaba. The sad thing is, gusto natin ang reward, gusto natin ang blessing, gusto natin ang pagpapala mula sa Diyos, pero hindi muna natin sinisimulan na tayo magpakumbaba. Pero pag ang tao at tayo natutong magpakumbaba, you don't have to grab for reward. Hindi mo kailangan makipag-away sa mga blessing. Hindi mo kailangan ma-discourage dahil hindi ka pinapalakpakan. Hindi mo kailangan magalit sa Diyos dahil hindi ka binibless. Ang iniintay lang ng Diyos sa atin ay pagpapakumbaba. And when we learn to humble ourselves, He will lift us up. Bible is clear, ang taong nagmamataas, ibababa ng Diyos. At ang taong nagpapakumbaba ay itataas ng Panginoon. Huwag ka magpagod, magtaas ng sarili mong pangalan. Huwag ka magpagod na nahabulin ang pagpapala ng Diyos. Huwag ka magpagod na agawin ang blessing para sa iba. Makikipag-away ka, makikipagdebate ka, makikipagsiraan ka. Sisiraan mong isang tao para lamang makuha ang blessing na dapat akala mo'y para sa iyo. But the principle and the ingredient of the Bible is simple. You learn to humble yourselves, He will lift you up. Minsan we take so much pride ng titulo, posisyon, pagpapala, material na bagay. Hinahabol natin yun to the expense na nagmamalaki tayo sa ating sarili. But when a person learns to humble himself, imagine this exaltation na binigay ng Diyos sa Panginoong Jesus, an authority, sabi ng Bible, chapter number 2, verse number 9, verse number 10, name of Jesus, every knee should bow, of things in heaven, things in earth, and things under the earth. Let me say this, the low path of humility is the only way to promotion with God. Did you hear that? The low path of humility is the only way to promotion with God. And let me tell you something, wala pong dadaig pag ang Diyos ang nag-promote sa iyo. Hindi mo kailangan ipagtanggol ang sarili mo. Hindi mo kailangan magplastar sa social media at idepensa ang sarili mo. You just have to learn to humble and trust God and obey God. Amen? The beginning of greatness is to be little. The increase of greatness is to be less.
And the perfection of greatness is to be nothing. I love these great quotations, but yet it all comes from the principle of the Word of God. Ang taong nagpapakumbaba ay itataas ng Panginoon. Amen? Christians, you don't have to brag about all your accomplishments sa social media. Di mo kailangan ipagmalaki pag may bago kang sapatos, may bago kang pustiso, may bago kang... Napansin niyo po ba ang mundo ng social media? It's all about me, myself, and I. Alam ko ng social media mo yan. Ba't kailangan araw-araw mukha mo talaga ang nakalagay dyan? Magme-message ka pa, paki-like naman ng post ko. Post mo na, like mo pa, share mo pa. You understand the world we live in? Tayo nabubuhay sa mundo that really it's a corruptible world. It's a sinful world. That's why the Bible says we should not love the world. Huwag mo mahalin. Bilang Kristiyano, huwag mo mahalin yung sistema ng mundo. Huwag mo hanapin at habulin ang gantimpala at reward ng tao. Learn to humble yourselves and let God lift you up. Minsan sa paghahabol natin ng posisyon, sa paghahabol natin ng titulo, sa paghahabol natin ng recognition, lumalayo tayo sa Panginoon. Am I right? Nawawala sa simbahan, nawawala sa kalooban ng Diyos, sa paghahabol sa mga gusto sa buhay, binibitawan ang nais ng Diyos. I mean, we've recited that verse many times. Seek ye first the kingdom of God. Nalilimutan pa rin natin, no? And the principle is simple. When you learn to humble yourselves, it will teach you to wait for the reward from God. Hintayin mo lang. Sumunod ka sa Panginoon. Magpakumbaba ka. Learn to let your accomplishment speak for itself. And God will lift you up. Inaakusahan ka. Hinuhusgahan ka. You don't have to defend yourself. Learn to trust God. Learn to obey God. I remember that situation. Kausap ko si Pastor Red sa phone. Sabi ko, paano gagawin natin dito? Naming taong ganto-ganto and all those. Sabi niya, hayaan mo lang sila. And that struck my heart. You don't have to defend yourself. Iyaan mo lang sila. Pag lumabas ang katotohanan, ang Diyos maglalabas ng katotohanan. Bible says, let another man praise thee. You don't have to, pambira, sabihin ko po sa inyo, may gagaling pa bang mag-reward kaysa sa Diyos? You read the life of Esther. You remember that? Yung buhay ni Esther, ang Diyos ang naglabas mismo na, siya yung tama, si Haman yung mali, parusahan to, i-promote ito. Sabi ng Panginoon, mahirap ba yun? Kaya ko nga maglalang ng sanlibutan, hindi ba kita kaya i-promote? Sumunod ka lang, magpakumbaba ka lang, magpasakop ka sa salita ng Diyos. Hindi mo kailangan mandaya, hindi mo kailangan magsinungaling, hindi mo kailangan manira ng tao, hindi mo kailangan sirain ang patotoo ng Kristyanismo, hindi mo kailangan, ano po yun, you don't have to do wrong to be promoted, you just have to learn to humble. And God will reward you in His time. Yun ang problem. Mahirap maghintay. Gusto natin yung timing natin. Para bang mas magaling ka pa rin sa timing ng Diyos. Sa creation pa lang, napatunayan mo na ang galing ng timing ng Diyos eh. Diba? Alam niya kung anong lilikhain niya ng unang araw. Alam niya na yung tao, ihuhuli niya. Kasi pag inunan niyo yung tao, makikialam to sa creation. Panginoon, parang mas maganda. Tumahimik ka, ihuhuli kita. Kaya nga huli ang mga babae talaga sa creation eh. Kaya mga lalaking, yayabang nyo talaga. Or, yung mga umimin, mga binata naman, di nga kayo makapag-asawa eh. Yabang nyo. You see,
humility teaches us to wait for God's reward. Pag ang tao'y natutong magpakumbaba, ang Diyos ang bahala mag-reward sa'yo. Ayon sa panahon ng Diyos at ayon sa reward na nais ng Diyos. Amen? You see in 1 Peter chapter number 5. Let me give you 200 verses and we'll be done. Amen? 1 Peter chapter number 5, verse number 5, the Bible says, likewise, ye younger, submit yourselves unto the elder. Yea, all of you be subject one to another, and be clothed with what? Humility. For God resisted the proud, and giveth grace to the humble. Look at verse number 6. Humble yourselves, therefore, under the mighty hand of God, that He may what? Exalt you in due time. Ang Diyos ang magtataas pag tayo'y natutong magpakumbaba. James chapter number 4. 199 verses more. Amen. James chapter number 4. Verse number 10. James 4:10. Humble yourselves in the sight of the Lord, and He shall lift you up. Look at verse number 11. Speak not evil one of another, brethren. He that speaketh evil of his brother, judgeth his brother, speaketh evil of the law. You see, the Bible is trying to say, hayaan mo ang mundo, hayaan mo ang sanlibutan, gawin nila yung gusto nila gawin. But as a child of God, if you are serious about God's blessing, you just have to humble and wait on God's reward. Amen. Psalms chapter 37. Psalms chapter number 37. I'll end with this. Psalms chapter number 37. The Bible says, rest in the Lord. Wait, what's the word? Patiently for Him. Fret not thyself because of him who prospereth in his way, because of the man who bringeth wicked devices to pass. Sabi ng Bible, huwag ka mainggit sa mga nakikita mong pinagpapala. Dahil pag natuto kang magpakumbaba, you will learn to wait on God's reward. Hindi mo kailangan lumayo sa kalooban ng Diyos. Hindi mo kailangan bumitaw sa panawagan ng Diyos. Hindi mo kailangan hanapin ang promotion mula sa ibang tao. Kailangan siraan ng ibang tao. Kailangan siraan ng ibang pamilya. Kailangan ichismis ang ibang tao. Kailangan wasakin ang kredibilidad, integridad ng isang tao, ng pastor, ng sino mang tao para ikaw ay pagpalain. No, you just have to learn to humble yourselves. Wherefore, the Bible says in Philippians chapter 2 verse number 9, wherefore God hath highly exalted Him at that right time, pagkatapos magpakumbaba ng Panginoon, when He had learned to submit and when He had learned to obey, in God's time, He highly exalted Him. And I believe that's the same principle na kailangan natin matutunan bilang mananampalataya pag tayo ay nagpakumbaba, katulad ng pagpapakumbaba ng Panginoon, pagsunod sa bagay na minsan ay hindi kumbinyente, minsan ay hindi madali, minsan ay hindi tayo sanay, pero mahirap man, pero ito'y ninanais ng Diyos. A humble heart will learn to obey, and guess what? A humble heart will learn to wait on God's reward. Anong blessing ang hinahanap mo mula sa Panginoon? Hindi mo makukuha yan ng pagkiskis lamang ng Bible at yung 3 hiling. Kakapanood mo ng Aladdin. Ang formula po ng Biblia, matuto tayong magpakumbaba. Matuto tayong sumunod. Matuto tayong magpasakop sa nais ng Diyos. Matuto po tayo na maglingkod. Gawin natin yung bagay na ikalulugod ng Diyos. And this applies everywhere. This applies to your home, to your work, to your Christian life. Kala mo ba ang boss mo magpo-promote sa'yo? Hindi. Ang Diyos. Hello? Akala mo ba ang mga kamag-anak mo sa ibang bansa ang
bibigay sa'yo ng maraming blessing. No, ang Diyos. Maraming Kristiyano lilihis sa Diyos kasi gusto nilang pagbigyan yung kanilang angkol, auntie na nasa ibang bansa para padalhan sila ng flat screen TV. At nawawala na sa kalooban ng Diyos. Hindi niyo po ba alam lahat ito'y instrumento lamang ng Diyos? And if we will learn to humble before God and obey God, it will be God that will send that reward and promotion sa iyong buhay. Anong pagpapala iniintay mo sa iyong buhay, kapatid? Alam niyo, sikreto lang, unahin natin ang Diyos. Sumunod tayo sa salita ng Diyos. You want financial blessings? Unahin mo ng Diyos sa financial na bagay. Amen. Huwag natin piliin. Minsan doon pa nga dapat tayo sumunod sa mga bagay na mahirap sundin. At doon mo makikita ang blessing ng Panginoon. The Bible says, let this mind be in you. Anong klaseng mindset meron ka ngayon? Nakalungkot pag ang Kristyanismo ay puno na ng mindset ng puot, puno na ng gawa ng bitterness mo, ayaw mo nang sumunod, ayaw mo nang magpasakop. Gawa ng yabang natin ay ayaw na nating baliin yung kinasanayan nating ugali. The Bible says, let's just break that off because Christian growth will happen if we will be shaped by the mind of Christ. And that is humility. Nobody will judge you. I cannot judge your humility. Ikaw lang nakakaalam yata ng Diyos. People will try to judge you, but leave it alone. Alam ng Diyos. At alam mo kung ikaw ay nagpapakumbaba sa Diyos. Tayo magbibigay sulit sa Panginoon. You will never give account to a pastor. You will never give account to me. We will give account of ourselves to God. As I deliver this message, pagsusulit ko to sa Diyos. Batid, ngayong gabi, I encourage you. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Tayo po.